Magandang gabi po sa ating lahat. At alam ko kinakabahan yung aking mga kasamahan. Okay lang din yun para masanay po sila sa ministry. Sa gabi ito, nais ko pong buksan ating mga Bible. Dala ko na tayo agad sa Biblia. Buksan ating mga Bible sa James chapter 5. At for the sake of time, nais ko pong basahin naman po ang isang verse. At sa puntong ito, nais ko pong tayong lahat ay tumayo. Basahin ko po ang James chapter 5. Nais ko basahin ang verse 1. Ating pag-aaral sa verse 1 at sa verse 6. For the sake of time, nais ko basahin ang verse 1. Ang sabi po ng verse 1, Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Ayun na langit. Ang salamat po, Panginoon, sapagkat kayo pong Diyos na dakila sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kayo pong lahat, Panginoon, ay sama-sama na makikinig sa iyong salita. Ang madalain ko po na hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi ito po, Panginoon, salita mo ay magiging gabay sa buhay po namin. Ama, ito po ay magiging kayamanan po, Panginoon, sa buhay po namin. Aming ingatan ito, Panginoon, sa iyong mga puso. I-consider ito, Panginoon, na yaman. Mahalagang bagay, mahalaga po na kayamanan, Panginoon, sa buhay namin upang hindi po kami, Panginoon, magkakasala laban sa inyo. Ama, dalahin ko po na tulungan niyo po kami na maunawanan, Panginoon, ma-apply po natin, Panginoon, sa iyong mga buhay ang iyong salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 na tayo na po ay nasa panahon ng panahon ng dangerous na panahon, perilous time ang term na ginagamit ng Bible. Hindi po dahil sa gabi na at hindi rin po dahil sa nandito kayo sa Malabon at kami sa Tondo. Ang dahilan po ay ang sabi po ng Biblia dahil sa mga tao. Dahil sa ating panahon sa ngayon, sa henerasyon po ng mga tao, ang dahilan ay naging perilous or dangerous yung ating panahon, yung last days na tinatawag ng Bible, sapagkat maraming dahilan. Ilan sa mga dahilan ay siyempre yung tao daw ay mas mahal din ang sarili nila kaysa Panginoon. May ang mga kabataan daw, ang mga children ay hindi na submissive sa kanilang mga magulang. Rebellious sila sa kanilang mga magulang. At marami pa mga dahilan. Isa sa dahilan na binanggit ng Bible ay ang mga tao daw, ang henerasyon daw natin ay lovers of pleasure more than lovers of God. Tayo daw sa ating panahon ay masyado tayong materialistic. Ang focus natin sa ngayon ay sa ating, in general, sa ating panahon, sa ating henerasyon, mas mahal, mas mabigat, mas mabigat sa ating puso ang mga bagay natin nakikita, ang mga material na bagay, kaysa Diyos na nagbibigay ng mga bagay sa atin. At itong dahilan, bakit ang sabi ng Bible ay dangerous, delikado po pala, dangerous po pala kapag ng mga tao or henerasyon ay makalimot sa Panginoon. Dangerous pala kapag ang mga manampalataya o ang mga tao ay maunahin na yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos, pabigay ng Diyos, kaysa Diyos na nagbibigay sa kanila. At marahil sabihin natin, hindi po kami kasama niyan. Marahil sabihin niyo, Pastor, Kristyano po ako, kaya exempted po ako niyan. Mga kapatid, hindi po ito masasabi natin exempted tayo bilang mga manampalataya. Sa katunayan, marami rin sa mga manampalataya na gustong makipag-unahan sa mga hindi manampalataya pagdating sa mga material na bagay. Sa katunayan, ako mismo personally, marami akong nakikita na mga manampalataya, quote-unquote, mga manampalataya, pero mga kapatid, kapag titignan mo ang buhay, mas greedy pa sila mas focus pa ang buhay nila sa material na bagay kaysa mga hindi manampalataya. Mga kapatid, hindi talaga exempted ang buhay natin. Kaya dahil dito, nais ko pong ipaalala sa atin kung ano ang mga bagay or kapag ating i-focus ang ating buhay sa mga material na bagay, ano ba yung resulta?
Ano ang magiging resulta sa buhay natin kapag tayo ay nakasentro lamang sa mga material na bagay sa mundong ito kaysa Panginoon? Kapag tayo ay napaka-materialistic sa buhay natin at pangalawa na lamang ang Panginoon, hindi siya naging una at sentro sa buhay natin. Mga kapatid, ano ang mangyayari sa atin? Ang book ng James, si James ay nagbibigay siya ng, marahil at tinutukoy niya dito na rich man, hindi manampalataya, marahil. Pero mga kapatid, nagbibigay siya sa atin ng magandang prinsipyo na ating makikita ngayon. Kapag ating i-focus ang ating buhay sa mga material na bagay, si James ay nagbibigay siya ng ilang mga prinsipyo o resulta kapag ito ang ating focus. At ang sabi niya, napaka-miserable daw. Ibig sabihin kapag ang sentro natin, ang sentro sa buhay natin, nakafocus tayo sa buhay natin sa mundong ito, nakafocus tayo sa mga material na bagay, ang sabi ni James, tayo ay napaka-miserable. Sa katunayan, ang kanyang sinabi sa verse 1, ang kanyang utos sa verse 1, sa mga taong nakafocus sa mga material na bagay, ay dapat nga daw umiyak at humahagulhol. Ito mo sa ng verse 1. Ang sabi ng Bible ay, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." Kaya sa verse 1 pa lang ating makita na kapag ang tao, ang sentro niya sa buhay ay material na bagay, mga kapatid, hindi ito mabuti para sa kanya. Sa katunayan, magdudulot ito ng hindi mabuti sa kanya. At ang term na ginagamit ng Biblia sa kanya ay miserable siya. Mga kapatid, kapag sa buhay mo, sa mundong ito, kapag ang sentro ng buhay mo sa ngayon, ang kasiyahan at kagalakan mo sa buhay mo ngayon ay hindi Panginoon. Ang sentro at kagalakan sa buhay mo ay ang kayamanan sa mundong ito. Mga kapatid, ang term na ginagamit ng Biblia, miserable po kayo. Miserable po tayo. Magdudulot ito ng napaka-miserableng bagay sa buhay natin. At marahil magtatanong po kayo, Pastor, bakit po? Bakit po kapag tayo ay nakafocus sa mga material na bagay sa mundong ito at hindi ang Diyos ang una sa buhay natin, bakit po miserable po tayo? May kadahilanan, itong bagay na ating pagbulay-bulayan sa ngayon. Una, ang earthly na mga bagay kasi, limitado lang. Hindi siya mag-last ng napakatagal. Isama na natin sa sarili natin. Ang earthly na mga bagay, under the sun, magsimula sa silangan hanggang sa kanluran, hanggang sa kanluran. Ang lahat ng mga bagay na manadahan ng araw ay limitado lang. Hindi talaga ito magbibigay sa atin ng walang hanggang na kasiyahan. At kapag ating i-focus, ating ubusin ang ating oras, ang ating panahon, ang buong pag-ibig natin doon sa mga bagay na hindi tatagal, mga kapatid, magresulta ito ng napaka-miserable na buhay. Sapagkat ang inisip natin, ito'y makapagbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan. Balang araw masasabi natin, hindi nga pala. Balang araw ma-realize natin na ang mga bagay natin niyayakap at iniisip natin, ito ang makapagbibigay sa akin ng ultimate na kasiyahan. Balang araw ma-realize mo na hindi. Hindi pala. Pangalawa, mga kapatid, ang earthly naman na kayamanan sa mundong ito, kapag dito natin i-focus ang ating buhay, ang ating puso, ang ating pag-iisip. Kapag ito ang sentro sa buhay natin, hindi ang Panginoon, ito ay mag-encourage sa atin na mag-encourage sa atin na mamuhay ng sinful or makasalanang pamuhay at worldly na lifestyle. Marahil sabihin niyo, Pastor, imposible sa akin yan. Mga kapatid, posible talaga ito. Posible talaga ito kapag ang buhay mo ay nakasentro lamang sa mga material na bagay, ang plano mo sa buhay nakasentro sa material na bagay, ang puso mo nakasentro sa mga material na bagay, mga kapatid, ma-realize mo walang bandang huli na ikaw ay namumuhay na pala sa sinful at worldly na lifestyle. Mamaya atin titignan. At ang pangatlo, kapag tayo ay nakasentro lamang sa material na bagay, sa mundong ito, habang nabubuhay tayo, habang meron tayong hininga, may problema ito, mga kapatid. Sapagkat yung mga bagay na ating na-acquire, ating nakamtan sa mundong ito, sa araw ng judgment, kapag haharap ka na sa Panginoon, sapagkat dating talagang panahon, naharap ka sa Panginoon. Kapag haharap ka na sa Kanya, magiging snares, magiging trap ito sa'yo, magiging tinik ito sa'yo.
Ang term na ginagamit ng Biblia, ebidensya ito sa iyo na sa buhay mo sa mundong ito, napaka-greedy mo, napaka-covetous mo. At ang mga bagay na yan, yung mga bagay na yan na nakasentro, na palagi mong hinaharap-harap, palagi mong iniyakap-akap, palaging sentro sa buhay mo. Ang mga bagay na ito, yun mismo ang gagamitin ng Diyos. At sabihin sa iyo, tingnan mo ito. Isang katunayan, tingnan mo itong mga bagay na ito. Sa panahon na kinabuhay pa, ito yung mga bagay na minamahal mo higit sa akin. At mga kapatid, hindi mo ito may tangi. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay na gawa natin. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, mas kung alalahanin natin na kapag ating pagsamasamahin ang lahat ng katotohanan na ito, ito ang summary. Ang material na bagay sa mundong ito ay magresulta ito ng napaka-miserableng buhay kung hindi ito gagamitin para sa Diyos. Ang mga material na bagay, ito ay magresulta ng napaka-miserableng buhay natin kung hindi ito makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya nais kong magbigay ng kunting balanse dito. Ang mga material na bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat ating ibalik sa Kanya ang kaluwalhatian. Dapat ibalik sa Kanya ang glory. Dahil kapag hindi, tayo ay maging miserable lamang. Maging miserable lamang tayo sa buhay natin kapag ang Diyos na nagbigay sa atin mga bagay na ito, pangatlo lamang, hindi siya sentro sa buhay natin. Na ating balikan ang unang bahagi. Bakit sa verse 1, sinabi ng Bible na wept and howl? Bakit sinabi niya na dapat iiyak tayo, hakulhol, sa misery na ating makamda, na sa miserableng buhay na ating maranasan sa mundong ito at hindi lamang sa mundong ito at sa darating pa ng mga araw. Bakit? Ang sabi ng verse 2, yan ay hanggang sa verse 4, sabi ng verse 2, your riches are corrupted. Ito tumutukoy sa, ang mga bagay natin sa mundong ito ay hindi talaga siya mag-last ng long. Limitado lang. Ang ating yaman daw sa mundong ito ay talagang magbago siya, magkukurap siya. Tanda nating mabuti, sa unang panahon, sa ancient years, o sa unang panahon, sa kanilang kapanahonan, ang yaman ay tumutukoy sa madalas tatlong bagay. Sa garments, kaya kapag marami kang magandang damit, tapos magaganda ang kulay, magaganda ang mga tela niya, status symbol yan eh. Parang sa ngayon, kung meron tayong mga magagarap sa sakyan, parang status symbol siya. Sa kanilang panahon, wala silang mga ganon. Wala silang mga jaguar na ipapakita dyan. Pero ang makikita ang kayamanan nila sa kanilang panamit. Ang mga mayaman, makikita sila agad, makikilala sila sa mga damit nila. Pangalawa, makikita sila ang yaman nila, makikita din sa kanilang mga sinusuot, sa mga ginto, sa mga na-impact nila na kayamanan. At ang pangatlo, makikilala mo na mayaman ng isang tao sa kanilang panahon kapag marami silang mga harvest. Kapag marami naka-imbak doon sa kanilang barns, doon sa kanilang imbakan, sila ay, ito ay status symbol, nagpapatunay na sila ay mga mayaman. Na kapag marami kayo nito, siguradong mayaman kayo sa kanilang panahon. Ito rin mismo sinasabi ni James. Ang sinabi ni James, hindi naman sa verse 2, your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, sabi ng Bible. Then, sabi ng verse 3, your gold and silver. Then, sa verse 4, ang kanilang hired laborers, meron silang mga hired laborers, tapos meron silang nag-aani sa kanilang harvest. Ito mismo ang binanggit ni James na ang kanilang yaman. Ito ang binanggit ni James na ang kanilang yaman ay mag-corrupt. Bakit? Sapagkat ang sabi ni James, yung kanilang garments nga, yung kanilang mga damit nga, kahit na marami siya, kahit na maganda siya, pero magbabago siya sa ating panahon. Kapag ganoon po kayong damit na marami at nilagay niyo lang sa inyong mga drawer, yung puti ninyo na damit, papasilin niyo kapag hindi ito magamit, magbago ang kulay. Ito rin mismo ang parang example o nakikita ko sa libas ni James na magbago yan. Hindi po kasi nakadesign na naitambak siya ng pangwalang hanggan.
nakadesign siya sa maiksing panahon lang. Yung gold, sa ating panahon, parang imposibleng magbabago. Sa kanilang panahon, parang imposibleng, pero nagbabago ang kulay. Ibig sabihin, magkaroon talaga ng decomposition. Yung kanilang harvest, kahit na napakaraming harvest, ang kanilang naitago, pero kapag hindi siya magamit, kapag hindi talaga siya kapag hindi siya ma-distribute, mga kapatid, masisira siya. Ito ang sinabi ni James. Ang punto na James ay ganito. Hindi talaga dapat ma-focus natin ang ating lahat ng kasiyahan, ating buong atensyon doon sa mga bagay na limitado lang. Hindi siya makapag-hold, hindi siya makapagbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan. Para siyang balon na kapag sa tag-init, pagdating sa tag-init, wala ng tubig. Parang hindi mo siya talaga mailagat ang buong tiwala at ang buong kasiyahan, mailagat doon sapagkat, mga kapatid, limitado siya, dilipas siya. Hindi siya makapagbibigay sa inyo ng ultimate na kasiyahan sapagkat limitado siya, lilipas siya. Mawawala siya sa iyo balang araw. Ito pa ang problema niya. Kung hindi siya ang unang mawala, kung hindi ang mga yaman, kung hindi yung ating mga kayamanan na naimbak ang mawala sa atin, tayo rin mismo ay unang mawala marahil. Naku niyo yun? Kaya ang lahat ng bagay sa mundong ito, kapag dito tayo makafocus, mga kapatid, desperado tayo. Magiging miserable ang buhay natin sapagkat hindi kasi siya tatagal. Kasama na dito ang buhay natin. Ang aking tiyahin, tayong palagay, isa siya sa mayaman na pamilya sa panahon nila. Sa ngayon, marami na umusbong. Sa kanilang panahon, isa siya sa mayaman. Nakapag-asawa sila ng maraming lupain. Tapos, dahil sa hindi sila nagkakaanak, naglalasing yung kanyang asawa hanggang sa nagkakasakit, namatay. Siya ngayon ang naiwan at nagkaroon siya ng maraming mga ari-arian dahil sa kanyang asawa nga. Nagkasakit siya ng breast cancer. Ang sabi ng aking mga tsahin, marami ka ng pera, walang problema yan. Pagkaman tayo, pagdating Manila. Dinintay lang ilan sa mga ari-arian, dinala sa Manila kasi nagpapagamot. Nagkaroon siya ng paggamot sa cancer niya. Pero pagkatapos ng 3 years after ng kanyang operation, bumalik yung kanyang cancer. At sa puntong ito, hindi na sa breast, kundi doon na sa panang lungs, iba pang part, center ng organ. At ang sabi ng doktor, wala na pag-asa talaga. After 3 years, wala siyang pag-asa. Nandun mismo ako sa gilid niya, kasama ng ibang mga mag-anak, nung malapit siyang mamatay. Habang humihinga siya ng mabagal, tinanong siya. Hindi ko makalimutan yung tanong sa kanya. Ang tanong sa kanya ng kanyang aming mga mag-anak, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mong mangyari? Sabi niya, hospital. Umiiling-iling sila kasi wala ng pag-asa. Hindi naman sinabi sa kanya na wala siyang pag-asa. Then, pangalawang tanong, bakit gusto mo ng hospital? Gusto mo mabuhay. Marami siyang kayamanan. Pero yung kayamanan na yun, naging miserable sa kanya kasi gusto niya mabuhay dahil sa kanyang kayamanan. Wala siyang mga anak. Pero gusto niya ma-enjoy pa sana ang buhay. Ang problema lang, limitado kasi. Limitado kasi ang buhay. Na napakahangal ng isang tao. Kapag kanyang i-focus, ibuhos niya kanyang buong buhay sa mga bagay na kanya nakikita, na maging siya. Lilipas. Naku mo yun? Napakahangal natin kapag ating ibuhos ang lahat ng oras, lahat ng atensyon, ang buong puso natin sa mga bagay, sa mga material na bagay, nalilipas sa atin. Hindi dapat. Kasi wala tayong control dyan. Kahit nga buhay natin, wala tayong control. Ang Diyos ang may control. Dapat doon tayo sa Kanya. Siya ang kagalakan dapat natin. Siya ang sentro dapat ng buhay natin. Bakit? Siya ang may control sa lahat. Siya ang nagmamayari sa lahat ng bagay. Kasama na yung buhay natin.
Kristiyano na member namin. Sabi sa kanya, nanay, nagkaroon siya ng cancer, nanay, anong gusto mong ipanalangin na? Anong gusto mo na ipag-pray ko sa'yo? Sinabi ng doktor kasi nalimitado na kanyang buhay. Sabi niya, Pastor Vince, gusto ko pang mabuhay. Pero po yun, gusto niya pa talaga mabuhay. Alam nga naman, hindi mo ipag-pray, kahit na alam mo wala ng pag-asa. Iyon yung ang tanong ko sa kanya, anong gusto mo ipag-pray ko sa'yo? Ang sabi niya, Pastor Vince, gusto ko pang mabuhay. Nakuha nyo, kahit Kristiyano, kahit tayo, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi mo kontrol ang buhay mo. Hindi ko kontrol ang buhay ko. Ang Diyos kasi ang nagtakda ng kamatayan sa buhay natin. Napakahangal natin. Kung ang ating buhay, ang ating puso, ang ating lahat ng panahon nakasentro sa mga bagay na ibinibigay. Ibig sabihin, hindi sa nagbibigay, kundi sa mga bagay na ibinibigay sa atin. Nung ako ay nasave, sinunod ako sa Pampanga nasave. Ang aking tiyahin, meron siyang kaibigan, actually yung kanyang boss dati sa trabaho niya, si Mrs. Ford. Wala din po itong anak. Si Mrs. Ford ay sa isang subdivision, meron siyang, sa panahon ng Clark dati, ang kanyang asawa kasi ay Amerikano, tapos colonel sa Clark Air Base. Kaya meron siyang negosyo na kukuha sila ng mga silang supply ng gulay galing sa Divisoria. Then, i-transport nila sa Clark. Kukunin nila ito ng peso. Pagdating doon sa Clark ay dolyar na. Kaya marami silang pera talaga. Tapos doon sa subdivision na yon, meron siyang 72 houses. Yung mga houses na yon, piniprovide niya sa sasakyan. Nirentahan ito ng mga Amerikano. Napakaraming pera talaga. Napakaraming pera. Nung pagbuto ng pinantubo, nandun kami. Pumunta ako doon at kasama ko sa tiyahin ko. Ang tiyahin ko ay binigyan niya ng isang bahay. Lote doon. At mayroong bahay. At alam niyo po ba, nakikita ko na napakalungkot ng buhay niya. Palagi siya nagmumura, sungit siya sa mga tauhan niya. Ang mga tauhan naman niya, kaya nga si ma'am, ganyan talaga si ma'am, talaga para siyang walang kasiyahan. Nagtataka ako bakit? Kung mag-usapan ng pera, napakaraming pera, napakarami talaga. Pero bakit walang kasiyahan? Mga kapatid, kapag iniisip natin na ang material na bagay ay makapagbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan, maling-mali po tayo. Maling-mali po talaga. Sa katunayan, ang resulta ay kabaliktaran. Kabaliktaran talaga kasi nga, ang Diyos ay hindi niya ibibigay sa ating puso ang ultimate na kasiyahan sa mga bagay na material na bagay dito sa mundong ito. Ang Diyos ay naghahanda hindi sa lupa ng bagay na pwedeng makapagbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan. Makapat sa langit. Naalala niyo po sila Abraham, mga man of faith sa Hebrews. Hindi nila tingnan ang mga bagay, ang mga yaman sa mundong ito sapagkat ang iniisip nila, nakita nila na mayroong langit, mayroong city na ang Diyos ang maghahanda sa para sa kanila. Hindi talaga. Kaya kapag tayo ay sa ating panahon sa ngayon, kapag gayahin natin ang mga hindi manampalataya, kapag ang sentro sa buhay natin ngayon mga kapatid ay mga material na bagay, hindi ang Panginoon, mga kapatid, ihintod na natin ito. Sapagkat maging miserable lamang tayo sa buhay natin. Hindi mo makamtan sa mundong ito o sa kayamanan na ating nalakhan na hawak-hawak mo ngayon ang tinatawag na ultimate na kasiyahan. Sa katunayan, wala kang kapayapaan dyan eh. Wala ka talagang kapayapaan dyan. Ang Diyos lang kasi ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso. Hindi ang kayamanan na ito o mga bagay na ating makamtan sa mundong ito. So, ano ating gagawin? Ano ang gagawin natin kung ang mga bagay na ito ay hindi talaga makapagbibigay sa atin ng ultimate na satisfaction? Mga kapatid, ngayon alam na natin na napakaiksi lang ang panahon natin sa mundong ito. At ang mga bagay nating makamtan na ating hawak-hawak ay napakaiksi lang din, hindi siya tatagal. Anong gagawin natin? Mga kapatid, gamitin natin ito para sa Panginoon. Ang Diyos dapat ang maluwalhati. Ang Diyos dapat ang maluwalhati sa buhay natin at sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.
Kaya kung tayo ay nag-ipon ng pera o kayamanan sa mundong ito for the sake of keeping lang, mga kapatid, problema talaga ito. Problema talaga ito sapagkat hindi talaga ito makapagbibigay ng ultimate satisfaction sa buhay natin. Sa umpisa siguro marahil, sapagkat ang kayamanan sa mundong ito ay makapagbibigay na ng maraming bagay. Pero mga kapatid, balang araw, ma-realize po natin na hindi po talaga mayroong Diyos. Mayroong Diyos na makapagbibigay sa atin ng ultimate na kasiyahan. Hindi ang kayamanan sa mundong ito. Pangalawa, ang material na bagay o earthly riches ay makapag-encourage talaga sa atin sa paggawa ng kasalanan at worldly na pamumuhay. Kung ito ang mag-isentro sa buhay natin, kung hindi ang Diyos ang mag-isentro sa buhay natin, kung ang kayamanan sa mundong ito ang mag-isentro sa buhay natin, mga kapatid, ma-realize mo na lang walang araw, iba't ibang uri ng kasalanan na ang ginawa mo sa buhay. Halimbawa, tingnan mo sa Bible, ang verse 4 ay nagtuturo sa atin. Sabi ng verse 4 chapter 5 verse 4. Ang sabi niya, sapagkat nais niya talaga na magkaroon ng yaman sa mundong ito, ang rich man na ito, ang sabi niya, behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kicked back by fraud. Ang sabi ng Bible ay, mag-iyo kanyang laborer ay hindi niya ibinigay, ibig sabihin, yung para doon. Maliban sa greedy, mandaraya siya. Nakon yun, mayaman na ito. Maraming pera na ito, pero yung mga laborers niya, ang kanyang ginagawa, yung para sa mga laborers niya, hindi niya binibigay. Ninanakaw niya pa yung para doon. Nakon yun, walang satisfaction talaga. Kapag ang sentro ng buhay natin ay kayamanan, alam niyo po mga kapatid, hindi mo talaga ito matatanggihan. Ibig sabihin, gusto mo pa talaga, gusto mo pa ng iba pa, sige pa. Hindi mo sabihin na, ayoko na. Kahit na marami ka, wala kang satisfaction. Kasi nga ito nga ang sentro ng buhay mo. Alam niyo po ba ang Proverbs? Nagbibigay ang Proverbs ng illustration ng mga bagay na hindi talaga aayaw about greediness. Halimbawa, example ay yung apoy. Ginagamit ng apoy sa Old Testament time, sa book ng Proverbs, ginagamit ito ng book ng Proverbs, ng author ng Proverbs, ginagamit niya bilang ilustrasyon sa greediness ng tao. Yung tao daw, yung greediness natin, ikinukumpara niya sa apoy na hindi susuko. Isipin mo ito, kapag sisiga ka ng dahon ng mangga o ng mga dahon dyan, hanggat meron siyang apoy at maglagay ka ng mga dahon, yung mga tuyo na maglagay, ang apoy hindi magreklamo. Hindi sabihin ng apoy na, ayaw ko na, napagod na ako, hindi. Ito yung ginamit ng Bible na illustration sa greediness. Kapag ang kayamanan ang mag-sentro sa buhay natin, masyado tayong mga kapatid, maging greedy tayo sa mga bagay nito. Hindi tayo maging kundito sa mga bagay. Ibig sabihin, walang katapusan na, ayaw ko na. Marami tayong isipin. Sa Bible, ginagamit din ng Bible ang illustration ng greediness, yung libingan. Ang libingan ay hindi magreklamo na napakarami ng, wag na, tama na dito, ayaw na namin. Masyado maraming libing. At alam niyo po mga kapatid, ito rin mismo ang mag-resulta sa mga tao na ang sentro sa kanilang buhay, kayamanan. Kapag hindi ang Diyos ang mag-control sa yaman mo, mga kapatid, ikaw ang kukontrolin ng yaman mo. At gustong-gusto mo magkakaroon ng marami pa, walang katapusan. Siguro, kapag nakadaan kayo sa puno ng marang, o kaya durian, ma-realize nyo ang bango ng durian sa marang. Pagdaan nyo sa, halimbawa, mayroong puno ng marang, nakadaan na pa kayo sa puno ng marang,
Mara talagang bango. Hindi mo matanggihan. Ang bango. Ewan ko na sa inyo, pero yung iba hindi na banguhan. Hindi sumaya daw kay Padre Aris. Si Padre Aris. Nung sa Palawan kami, sabi ko sa kanya, Brad, ipapatikin ko sa iyo ang masarap na putas. Sabi niya, ano yun? Ipapakita ko sa iyo, ibibili kita. Tig-isa kami, dalawang din tig-isa kami. Excited ako kasi ako gusto ko yung marang na yun. Sa akin, masarap ako doon. Sabi ko, mabango siya. Tapos sabi ko sa kanya, masarap siya kainin. Matamis siya, kaya pag kinain mo, Brad, magpasalamat ka talaga sa akin. Masarap talaga siya. Nung binili ko na, ang sabi ni Padre Aris sa Palawan kami, sabi niya, ano yun, parang ibang amoy. Sabi ko, grabe ka. Ang taon ng alita, ibang amoy pa rin sa'yo mo. Sabi ko, sige. Siguro nalibago ka lang sa amoy. Sabi ko sa'yo, sige, tikman mo ito. Masarap to. Sabi niya, dalawa lang ha. Sige, tikman mo muna. Sabi niya, parang hindi masarap. Sabi ko, di sumayalo ko sa'yo. Excited ako talaga. Mabango ito. At saka masarap na masarap. Bakit hindi mo gusto? Sabi niya, parang ano, hindi ko gusto. Sayang. Akong kumain siya dalawa. Sabi ko, sayang. Talaga. Sige, bahala ka. Kakainin ko ito lahat. Pero mga kapatid, ang yaman parang ganun. Hindi mo matanggihan. Ibig sabihin, pag dumaan ka, ang bango niya, parang, ang bango. Parang hindi mo siya matanggihan talaga. Tapos durian, parang, ang bango ng durian. Hindi mo siya matanggihan, hindi mo amoyin. Kasi may durian, iba yung hindi mo usap ng durian, you know. Pero, hindi mo matanggihan na amoyin siya. Hindi mo siya mabango. Pero, mga kapatid, hindi mo talaga pigilan na, ayaw ko dyan, mabango kung sakali. Pero mga kapatid, ang pera ganun din. Kapag ang buhay mo ay kinokontrol ng pera, o kapag ang buhay mo ay sentro ang material na bagay, o kapag ang buhay mo ay sentro yung mga bagay, yung pera na ito, yung kayamanan sa mundong ito, mga kapatid, ang mangyari ay, hindi mo may iwasan na nagugustuhin ito talaga. Hindi mo may iwasan na magtambak ng marami. Anong kadahilanan? Sapagkat ang kadahilanan kasi, ang sabi ng Bible sa verse 3, or sabi ng Bible ay, natin sa verse 5, makapagbibigay kasi ito ng pleasure. Ito may bigay talaga sa atin. Kapag sentro mo ang kayamanan sa mundong ito, yung pera sa mundong ito, talagang magbibigay siya sa iyo ng kasiyahan, magbibigay sa iyo ng pleasure, at magdisulta ito sa iba't ibang uri ng kasalanan. Ang sabi ng Bible sa verse 5, you have lived in a pleasure on earth and been wanton. Ang pleasure at the wanton ay isang idea. Sabi ng verse 5, ang idea ay luxurious living ang idea. Mga kapatid, kapag ang pera ang maging sentro sa buhay mo, talagang lalamunin ka sa pera sapagkat ang pera ito magbibigay talaga sa iyo ng magandang parang luxury na buhay, masarap na buhay. At hindi ka na parang matatrap ka na doon, walang kaya mo nang umayaw sapagkat masarap talaga siya. Parang hindi mo siya mapigilang hindi yayakapin sapagkat ang pera ay magbibigay talaga sa iyo ng napakasarap, napaka-luxurious na living or worldly na pamumuhay. Mayweather, marami siyang mga sasakyan. Marami siyang mga sports car yata yun. Hindi ko alam kung maaabot ito ng 15 or na sports car, na mga bagong magandang sasakyan talaga, mamahalin, napakita niya. At kapag natutulog sila, kasama ng kanyang asawa, pamilya sa bahay, kapag wala sila ginagawa, paunahan sila ng pagbibilang ng pera. Sino muna makabilang ng $100,000 minimum price? Una sila bilang. At ito ka ng libangan. Ang kasiyahan niya na magkakaroon siya ng napakaraming, siyempre yung sasakyan. Doon siyang luxurious na pamumuhay. Maunawaan mo siya kasi nga, ito ang sentro ng buhay niya eh. Hindi nga ang Panginoon. Ito ang mangyayari sa bawat tao, kahit na Kristyano, kapag hindi ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay, ang mangyayari talaga, tatanggapin niya, yayakapin niya ang ino-offer na luxury ng pera o ng kayamanan sa mundo ito sa kanya. Hindi niya matanggihan. Sapagkat napakasarap.
Ito ang ginagawa, ito ang problema. Parang matrap ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, matatrap ang tao sa luxury na ibibigay na mga material na bagay sa mundo ito. Pastor Pats, one time, sabi niya, yun siyang kilala na isang manggagawa na mayroong luxury na sasakyan. Ang sabi niya, hindi dapat ito ginawa. Kahit na mayroon siyang kahit na meron siyang pambili siguro or meron hindi dapat. Sa akin ng response, hindi dapat ito sa isang manggagawa. Bakit? Ang sabi niya, pwede niya i-convert na hindi ka ng luxury na sasakyan at the same time may sasakyan siya. At yung ibang kayamanan, yung ibang pera doon, ibibigay niya sa iba. Ibig sabihin, sa ibang mga manggagawa. Naman yung mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, kapag hindi sentro sa buhay natin ang kayamanan sa mundong ito, makapag-isip tayo ng tama. Ibig sabihin, meron tayong ibang option. Kapag hindi ang kayamanan ang mag-control sa atin, makaisip tayo ng tama at marami tayong ibang paraan na magamit ito para sa Panginoon. Pero kapag ang buhay mo sa ngayon, ang buhay natin sa ngayon, ang sentro sa buhay natin sa mundong ito or sa buhay mo sa ngayon ay yung kayamanan, hindi ang Panginoon. Mga kapatid, lalamunin ka sa luxury na pamumuhay na ino-offer ng kayamanan sa mundong ito sa buhay mo. Yan ang problema sa kayamanan. Kapag siya ang mag-sentro sa buhay mo, o-offeran ka niya ng napakaraming iba't ibang uri ng luxury na pamumuhay na magresulta sa iyo sa kasalanan. Si Moses. Nung si Moses ay nasa 40 years old at maraming potential siya na maging leader na sa kanyang bansa, sa Egypt, sa kanyang panahon. Tinalikuran niya ito. At kapag basahin niya sa buong ng Hebrews, ang sabi ng Bible, tinalikuran niya, mas pinilit niya pa na maghihirap kasama ang mga mananampalataya kaysa ma-enjoy niya ang pleasure sa Egypt for a season. Nakuha niyo yun? Kapag ang tao, hindi sentro niya ang kayamanan, makapag-isip siya ng tama. Pero mga kapatid, kahit naman ang palataya, kapag ang sentro ng buhay mo ay kayamanan, mga kapatid, napakahirap lumayo sa trap na i-offer ng kayamanan sa mundong ito. Mga kapatid, hindi dapat maging sentro sa buhay natin ang kayamanan. At ang pinaka-worst, sabi ng verse 6 ng chapter 5, sabi ng verse 6, pwedeng magresulta ng kamatayan. Ang sabi ng Bible sa verse 6, "You have condemned and killed the just." At mga kapatid, ito ang problema. Ang pera, kapag magiging sentro siya sa buhay natin, kapag siya ang Panginoon na sa buhay natin, hindi na ang Panginoon, mga kapatid, ang pera ay maging worse siya sa atin. O-offeran ka niya ng luxury na pamumuhay, at the same time, pwede ka niya dadalhin sa iba't ibang uri ng kasalanan. Pwedeng imoralidad. Iba't ibang uri ng kasalanan ay pwedeng makamtan ng sinuman kapag ang kanyang buhay ay nakasentro sa kayamanan ng mundo ito. Marahil sabihin niyo, Pastor, imposible sa akin yan. Posible yan mga kapatid, posible talaga. Ako, sa tulang, marami akong nakilala kahit mga manggagawa pa, mga pastor. Bumagsak sa kasalanan dahil sa pera. At mga kapatid, dapat iwasan natin ito. Dapat ilayo sa buhay natin. Dapat hindi ito mag-sentro sa buhay natin. Ang sabi ni Pablo sa kay Timothy, godliness with contentment is a great gain. Ito ang susi. Mauna siyempre ang kabanalan. Mauna ang Diyos. Dapat siya ang sentro sa atin. Dapat yung mga bagay sa mundong ito, dapat spice lang siya, magagamit lang siya para sa makasurvive tayo sa mundong ito, marami makapagpatapos sa mga anak. Pero hindi talaga sentro. Ang sentro talaga sa buhay natin, ang Panginoon.
hindi ang kayamanan sa mundong ito. Kapag ating isentro siya, gawin siyang sentro sa buhay natin, mga kapatid, magiging miserable tayo sa buhay natin. Last week, kapag nanood daw ng balita sa bandang amin, sa Dipolog at saka sa Dapitan City. Sa Dapitan, mayroong barangay chairman na nakidnap. Sa ibang lugar, sa Dipolog naman, may parang kagawad yata na nakidnap din. So, naging uso daw ang kidnapping doon kapag panahon ng eleksyon. Pero ito na ang bottom line. Ang bottom line ay, ang tao ay walang takot sa Diyos. Gusto nilang magkaroon ng maraming pera. Ang pera na nagsisinto sa kanilang buhay, hindi ang Diyos na nagbibigay or na nagmamay-ari sa mga bagay nating ma-enjoy sa mundo ito. Mga kapatid, matakot tayo sa Panginoon. Dapat ang Diyos ang sentro sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon mo sa ngayon? Marahil, masyado ka nang nahihirapan. Huwag bumitiw. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na ang Diyos ang magiging pangalawa na lamang. Ano man sitwasyon mo sa ngayon, dapat ang Diyos palagi ang maging sentro. Sa bawat vision natin gagawin, isipin natin, ang Diyos dapat ang palaging sentro, palaging naumuna, palaging priority sa ating mga buhay. Ano man ang maging outcome o result. Pangatlong bagay, ang mga kayamanan sa mundong ito ay maging tinik sa atin. Or di kaya magiging trap, snare, parang sa atin sa araw ng paghukom o sa judgment. Ito nakakalungkot sa aking palagay. Sapagkat maliban sa hindi makapagbibigay sa atin ng earthly na kasiyahan, ultimate na kasiyahan ng kayamanan sa mundong ito, pangalawa, makapag-encourage pa sa atin sa paggawa ng masama. Sa pamumuhay na luxurious na pamumuhay, hiwalay sa Panginoon. Maliban pa dyan, mga kapatid, ang sabi ng Bible ay sa araw daw ng paghukom, maging witness ito sa atin. Ito ang nakakalungkot. Now, pansinin natin, mga kapatid, sa verse 3. This is verse 3 ng chapter 5. Ang sabi ng Bible sa chapter 3, verse 5, your gold and your silver is conquered, and the rest of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were with fire, and ye have heaped treasure together for the last days. Napapansin niyo po mga kapatid, ang sabi ng Bible, sa araw ng paghukom sa last days, sa pagbabalik daw ng ating Panginoon Kristo, ang mga bagay na sobra, ang mga bagay na resulta sa ating pangkubitos, ang mga bagay na hindi natin ginagamit para sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia sa araw ng paghukom, magresulta ito ng magiging siyang ebidensya sa atin. Magiging ebidensya sa atin na tayo nga ay kubitos nga sa ating panahon. Marahil sa araw ng paghukom, sabihin ng Panginoon, tingnan mo ito. Tingnan mo yun. Marahil kapakita ng Panginoon sa atin, yung napakarami. Anong yaman mo, kayamanan mo sa panahon mo. O pasino, yung kapanahonan mo, ikaw ang may pinakamaraming kayamanan. Tapos, pasigin mo yung kapag mo kamananampalataya. O ito, kasabayan mo ito sa buhay mo. O si kapatid na gito, iba pa mga gawa, iba pa mga pastor. Napansin mo ba? Sila ay naghihikahos, ikaw ay napakarami at hindi mo man naisip na ibahagi sa kanila. Napansin niyo yung mga kapatid? Sa araw na paghukom ng sabi ng Biblia, yung mga bagay nating na-acquire, yung mga bagay nating naipon, yung mga bagay nating minamahal, ito rin mismo ang gagamitin ng Diyos para sa atin, para sa atin. At patunayan na tayo nga sa ating panahon, napakakubitos natin. Napaka-greedy natin, napakadamot natin. Dahil sa mga bagay natin na iba, hindi natin nagamit sa Panginoon. Yan, mga kapatid, nandiyan po ba? Hindi ako nabibiro. Huwag kayo mag-ipon ng mga bagay o pera man sa mundong ito for the sake of keeping lang. Pag nyo sa bahay, huwag nyo kayo mag-pray nyo ito. Dahil gumawa kayo ng budget para sa pamilya, para sa ganito, tapos ito mga nasusunod natin natitira.
Marahil dati masyado tayong madamot kung kunti-kunti lang. Bakit kaya kung damihan ng kunti? Naku yun. Gumawa tayo ng plano o ng budget. Mga kapatid, huwag nating hayaan na magtambak yung mga bagay na yan, yung kayamanan na yan, na hindi magamit para sa Panginoon. Napakaraming magawa ng bagay na yan sa ministry o sa gawain ng Panginoon, sa mga manggagawa, napakarami. Huwag tayong masyadong kubitos sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, sapagkat balang araw, manalagot tayo yan. Hindi tayo maging good steward sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin kapag hindi ito magamit para sa kanyang kalawalhatian. Paano kaya kung namatay tayo at napakaraming milyon sa ating mga bangko at hindi man lang natin nagamit ito para sa Panginoon? Hindi po ba ito nakakatakot? Harap ka sa Panginoon na napakaraming mga milyones sa ating mga bangko at nakaipon lang at yung susunod sa'yo, pareho rin, gagayahan po kayo. Yung alam mo, ganoon din sapagkat naturuan mo sa pagkakadamutan. Mga kapatid, ganoon din mangyari sa kanya at yung kanyang henerasyon, ganoon din sapagkat hindi naturuan ng tama. Mga kapatid, huwag nating sayangin. Ibig sabihin yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hayaan natin na maibalik sa Panginoon bago tayo mamatay. Sa panahon mo, si Jackie Chan, hindi mo siyang magkakamali, mga $35 million na iiwanan niya kapag siya mamatay. Alam niyo ba kung saan niya dadalhin? Hindi niya ibigay sa kanyang anak. Sapagkat ang kanyang anak daw ay pera din naman. Ibibigay niya sa isang parang nawala sa isipan. Charity. Ibigay niya charity. Hindi niya ibigay sa kanyang anak. Ibibigay niya ang lahat ng ito sa charity. Sabi niya, anak ko, kaya mabuhay kahit na wala siyang pera. Ano pa niyo mga kapatid? Kung maging matalino rin po tayo katulad sa kanya, kung ang mga bagay na ipinagkatiwalaan ng Diyos sa atin, ating na-budget ng maayos, may pera sa mga anak, sa mga missionary, sa pag-aaral, at marami pang iba, sa bahay, sa damit, at maraming service sa sakyan. At i-divide ng maayos. Isipin natin na ang bagay nito, ang kayamanan nito ay hindi talaga sa akin, hindi talaga sa atin. Ito ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin at balang araw, haharap ako sa Kanya. At mga kapatid, balang araw, kapag harap tayo sa Panginoon, hindi tayo mapahiya. Hindi tayo mapahiya. Kung pag-usapan ng mga material na bagay, hindi tayo mapahiya. Bakit? Sapagkat, Panginoon, itong ginawa ko. Binadget ko ito ng maayos. Ang lahat ng ito ay naging balanse at meron para sa iyo, Panginoon, at meron, hindi ako naging maramot. Mga kapatid, sa araw ng pag-upo, maharap tayo sa Panginoon at wala tayong mga naiwan na mga bagay na pwedeng ituro ng Panginoon sa atin. Ito pati naman sa verse 3. Sabi ng Bible sa verse 3, your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be a witness against you. And then, tinong masunod, and shall eat your flesh as it were with fire. Hindi ko po alam talaga kung anong ibig sabihin dito. Na yung rust, o kaya yung material na bagay, ay magkukos ito ng, siyempre hindi ito literal, parang kakainin daw ang katawan, physical na katawan. Marahil, ang sabi na nila, marahil ito tumutukoy sa konsensya. Kapag, sa mga hindi manampalataya, kapag nasa impyerno na siya, o di ka sa mga Krisyano na nasa langit na, marahil, hindi ko alam anong klaseng konsensya. Makonsensya siya sa mga bagay na hindi niya nagamit. Na ituturo ng Panginoon sa kanya, tingnan mo mga bagay dito. O di kaya, sabi ng ilan, ng mga nag-aaral dito, marahil lang ito tumutukoy sa sobrang pag-acquire ng mga bagay sa mundong ito, kayamanan sa mundong ito, naging mahina ng katawan. Hanggang sa literally o technically parang kinain na yung katawan mo parang kinain na sa mga material na bagay na iniimbak mo doon na nabuhos. Doon ka na tumanda, doon ka na humina, wala ka ng lakas sa pag-imbak ng mga kayamanan sa mundong ito. At balang araw, bawiin ng Diyos ang buhay mo. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin. Pero, mga kapatid, kung ito man ay mangyari, nakakalungkot din po ba? Miserable talaga.
Miserable talaga ang buhay ng tao ng isang manampalataya kapag nakafocus lang siya sa kanyang pag-iimbak ng mga kayamanan sa mundong ito. Meron dalawang professional, marami sa akin palagi professional, hindi ako lumingon, nagkwentuhan sila sa aking likuran. Habang sumakay ako ng bus, ang sabi ng ilan, dalawa sila, nagkwentuhan, pre, galing akong Cubao, papunta ako ng Imos, diretso ang biyahe namin. Then nagkwentuhan, mahabang traffic, mahabang kwentuhan nila. Then ang sabi ng isa, alam mo pre, yung aking mga anak, nasa Amerika na lahat. Sabi niya, meron akong 3 mga anak, lahat, mga professional, nasa Amerika lahat. Ang sabi niya, pre, dati na problema ako sa panggasto, sa pang-araw-araw, pag-paral sa kanila ngayon. Hindi ko na problema yun. Sabi niya talagang inaani ko na sa ngayon. Inaani ko na sa ngayon yung mga paghihirap ko dati. Pero sabi niya, alam mo pre, talagang mahirap ang buhay. Ngayon marami na akong pambili, limitado na lang aking makakain. Sabi niya, yung bulalo na gustong-gusto niya dati, sabi niya, kahit na bibili ako ng marami, walang problema sa akin, marami akong pambili. Sabi niya, ang problema, hindi ko na makain. Sabi niya, pre, pumunta ako sa SM, sa sobrang takam ako, nag-order talaga ako, pre. Umorder ako ng ganyan. Habang nasa harapan ko, sabi niya, nakonsensya ako, sabi niya, hindi ko na kainin to. Kasi bawal nga sa kanya. Pero sabi niya, sayang naman, nabayaran ko na. Kaya ginawa niya, kumuha siya ng kutsara, tinapit-tapit niya dito sa kanya. Sabi niya, tinapit-tapit. Sabi niya, ang sarap talaga. Ginawa, doon pinapit naman siya. Sabi niya, pambihirap eh. Pagdating ko sa bahay, inatake pa rin ako. Lakuan yung mga kapatid. Kapag ang ating buhay, kapag ubusin lang natin sa pag-iipon, sa pagtambak ng mga bagay sa mundong ito, mga kapatid, problema. Sapagkat bibigay yung ating katawan. Now, ito ay nakakalungkot. Sapagkat sayang oras. Naubos na sa mga bagay sa mundong ito. Yung ating katawan nagbibigay na at harap na tayo sa Panginoon. Problema na ito. Pagharap mo sa Panginoon, magsisisi ka na. O nga sayang. Sayang yung mga bagay na yun. Dumaan sa akin na hindi ko nagamit sa Panginoon. Sabi, wala ba akong oras? Pretend na ba ako? Sige lang. Malapit na. Isa bang problema, sabi ng verse 5, sa chapter 5, verse 5, ang sabi ng Bible, you have lived in a pleasure on earth and been wanton. Ano sabi ng Bible kasunod? And you have nourished your heart. At alam niyo po mga kapatid, siyang nourish, ito ay parang tumutukoy sa pagpapataba. Pinapatawag mong puso mo. Saan? Sa araw ng judgment. Sabi ng Bible, you have nourished your heart as in a day of judge of slaughter. Nung pumunta ako sa Mindanao, nung umuwi ako sa Mindanao, ang aking kapatid, meron siyang peggery. Doon sa peggery niya, meron siyang, sabi, yung mga malaki na pampaparami. Tapos merong isang ano nyo doon na malaki para mga anak na bawer, siyempre. Pero nakapokus ako doon sa mga medyo malaki na. Kasi iba yung size, iba ang price sa mga maliliit pa. Iba ang price noon. Binibinta nila. Tapos iba rin yung size, iba rin yung price doon sa mga lilitsunin. Kapag ibinta siya, iba ang price niya. Doon ako nakafocus sa pinapataba niya. Sabi ko, ito, malaki na ito Ang sabi niya, fattening namin yan. Ano ibig sabihin ng fattening? Ibig sabihin niya, na papalakihin yun, lagpas na ng kunti sa litsunin. Pakainin hanggang sa magsawa siya. Para lumaki siya, at pagka lumaki siya, mabilis siyang ibenta. Ready na siya, yung pangbinta pangkatay, yung kinakatay nila. At para yung word na ginagamit ng Bible, yung fattened. Ang mga mananampalataya o sino mong tao na nakafocus lamang sa kayamanan sa mundong ito, hindi sa Panginoon, hindi sa kalawalhatian ng Diyos, mga kapatid, para tayo mga pasensya po sa word, pero parang mga baboy na pinapataba na lamang tayo para sa araw ng judgment. Hindi natin alam na sa araw ng paghukom, ready na tayo, galit na galit ng Diyos sa ating mga ugali, sa ating mga ginagawa sa buhay natin sa ngayon. Bakit?
Sapagat ang buhay po natin ay nakasentro na lamang sa mga bagay. Napaka-materialistic po natin. At mga kapatid, sana hindi ito mangyari. Isipin, sana maging warning sa atin ang tinuturo sa atin ni James. Sana sa araw na maghukom, kapag tayo harap sa Panginoon, kapag ikaw po at ako harap sa Panginoon, mga kapatid, sana yung ipinagkatiwala niya sa atin, ating magamit talaga para sa Kanya. Ngayon, wala sabihin mo, Pastor, wala naman akong kayawanan. Wala rin po kaming maraming mga ari-arian na pwede magamit sa Panginoon. Wala po talaga. Mahirap lang po talaga kami. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mga talento. Ano kayong katawan natin? Itong nais ng Diyos. Ibig sabihin, wala talaga tayong katiwalaan. Wala tayong ibigay sa Kanya. Meron tayong kakayahan. Meron tayong katawan na pwedeng may offer sa Panginoon. Meron tayong mga talento natin magamit para sa Kanya. Ang bottom line, mga kapatid, gamitin natin yung buhay natin sa ngayon. Ito man yung mga material na bagay, meron tayo. O yung buhay lamang natin sa ngayon, gamitin natin dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag hindi, magiging miserable tayo. Magiging miserable tayo sa buhay natin. Kapag ang sentro sa buhay natin, sarili natin, kayamanan, at marami pang iba, hindi ang Diyos, hindi ang Panginoon. Kapag hindi ang Diyos ang sentro sa buhay mo, balang araw harap ka sa Panginoon. At maging miserable ang buhay mo sa Kanyang harapan. Marahil ang tanong ng Panginoon, o marahil ang sasabihin ng Panginoon, hindi good and faithful servant. Marahil kabaligtaran. Mga kapatid, marahil ang tanging yaman mo ay yung buhay mo lang. Marahil yun lang ang tanging yaman mo. Marahil mo lang iba. Pero mga kapatid, alam niyo po ba? Pwede mo rin po ito may offer sa Panginoon. Hayaan mo na ang buhay mo sa ngayon, na matatawag mong tanging yaman mo lang. Hayaan mo na ito'y makapagbibigay glory sa Panginoon. Sa amin church, palagi ko sinasabi sa kanila, ang tanging, marahil ang ultimate ko na kasiyahan sa aking mga anak, kapag nakita mo sila naglilingkod sa Panginoon, kahit na hindi yaman, makita ko lang sila na sa aking pagpikit ng aking dalawang mata, kapag ako'y harap na sa Panginoon, kapag ako'y lilisan na sa mundong ito, makita ko lang ang aking mga anak na sila ay faithful, na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, masaya na po ako noon. Ang aking paghihirap ay bayad na. Tapos na lahat. Mga kapatid, pwede po ba na anuman ang kayamanan mo sa ngayon, marahil yung katawan mo lang, sarili mo lang, pwede po bang gamitin natin ito para sa Kanyang kaluwalhatian? Sana po, tayo nalangin. Ama, salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Panginoon na karapat-dapat lamang po na aming isuko sa inyo ang aming buhay at paglingkuran po kayo sapagkat kayo po ang aming Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po, Panginoon, ang oras na ito. Ang mensaheng itong marahil, Panginoon, upang i-remind po kami na kayo po dapat talaga ang sentro sa aming mga buhay. Pangalan po ng aming Panginoong Yesus.